So, okay naman yung ano, okay naman yung audio. Okay. Okay, so dito tayo natapos, ano, tuloy lang natin yung sa dump, dump free vibration, ano. So, I think face-to-face tayo nag-discuss nito, tama ba? Last week? Ano? Sa inyo lang yata ako nakapag-discuss nito. Okay. Saan tayo natapos? Ito. So, na-discuss ko naman itong hanggang dito. I think, ano, itong hanggang light dumping. Okay, so when it comes to dumping, ano, so ano ba yung pinagkaiba ng tatlong yun? Pakita ko lang yung graph. Ano yung pinagkaiba ng light dumping, hard, at saka yung critical dumping. So, kung mapapansin nyo, dun sa critical dumping, ano, so pagbaba niya, no, so takas siya konti and then dire-diretso na siya dun sa ating x-axis. Ano, wherein yung ating x-axis is with respect to time, and then yung ating y is with respect to this displacement. And then, when it comes to hard dumping, ano, when it comes to hard dumping, so mag-i-stop siya, no? Let's say for this one, itong ating green na graph. Ano? So from this point, dahan-dahan lang siyang mag-i-stop. Ano? Kaya pag halimbawa, kumbaga pinigilan natin ano ng kumbaga nag-hard braking tayo. Halimbawa, ano, let's say for example, mamaneho ko ng sasakyan. Ano, pag halimbawa nag-brake ka or nag-emergency brake ka, nag-hard braking ka, mangyayari niyan, ano, so titigil na yan biglaan. Ano, pagka critical dumping, so medyo bababa pa siya ng konti. Ano, so yan lang naman yung pinagkaiba yan. Then pag naman light dumping, so meron tayong sine wave. So mapapansin nyo dito sa ating light dumping, ano, so meron tayong sine and cosine function. Kasi yung ating roots is meron tayong unequal and complex root. So for light dumping, so yun lang naman ang di-discuss natin ngayon. Ano. So yun na yung, kasi siya lang yung meron tayong sine wave. Ano. For light dumping, so meron tayong logarithmic decrement na tinatawag. So ano ba yung logarithmic decrement na yun? So let's say for example, this one. Ito yung ating graph. So ito yung ating graph. And then, yan. Yan. So when it comes to logarithmic decrement, ang ina-evaluate lang natin is yung difference between the two waves. Ano? Yung between the two amplitudes ng dalawang wave natin. Ano? So ano ba yung magkasunod na wave natin? So we have here itong ating x sub 1. Ito yung ating highest peak, ano, ng ating displacement. And then, syempre, bababa nga yan. Ano? So we're evaluating yung dalawang magkasunod. Ano? So yung dalawang magkasunod na yan is in one cycle. So paano natin masasabing in one cycle? Kasi ito, meron tayong given period. Ano? So in one cycle, ito na yung kanyang period. Ano? Ibig sabihin, let's say for example, this one, ano? So bababa yan, yung ating wave. Then pagdating niya dito sa point na ito, so meron na tayong one cycle. So sa one cycle na yan, so we have here yung ating amplitude nung una or yung ating x sub 1 and then yung ating x sub 2. And then for this one, meron tayong period. Ano? So yung period or yung ano ba yung oras ano na nagamit natin or ano yung oras na lumipas within this one cycle. Ano? So ito yung ating period and then so ito yung ating dalawang amplitude. So syempre magkaiba yan kasi nga meron tayong damping. Ano? So patigil yan or sa pababa ng pababa. Ano? And then ayan. So for x sub 1 and x sub 2, so meron tayong formula dyan. No? So meron naman tayong dyan formula.
So ito yung formula natin ng x sub 1 is kagaya lang naman yung formula natin ng amplitude dito sa light damping. So ito, yung x. So we have here our x sub 1 and x sub 2. So syempre, nag-matter na yan in different time. So kaya meron tayong mapapansin nyo dito. When it comes to x sub 1, meron tayong t1. So ano ba yung oras na natapos within that cycle? Then also dun sa ating x sub 2, meron tayong t2. Kasi nag-iba na yung oras. So we have here our t2 dun sa ating part ng x sub 2. Then para naman dun sa ating t sub 2, so here, so para makuha yung t sub 2, we're just evaluating yung t sub 1 or yung unang time na lumipas plus yung period or itong t sub d na nandito. And then, so ito na yung formula natin t sub 2, so pinag-add lang naman natin. Or yung t sub 2 is yung lumipas na oras within that time after nung isang cycle. So pinag-add lang naman natin yung t sub 1 and yung mismong period. So yung period natin is ano ba yung oras na nadadaanan niya in dito within one cycle. So yun yung period natin na nakukuha. And then itong ating delta, since tayo nga ay logarithmic decrement, so ibig sabihin gagamit tayo ng logarithm or itong ating natural logarithm o itong ln. So for our delta, so we have here ln ratio of x sub 1 and x sub 2 or ln x sub 1 over x sub 2. And then wherein equal yan kay 2 pi multiplied by c over cc all over 1 square root of 1 minus c over cc quantity squared. So paano siya naging equal? So ipapakita natin yung derivation ng kanyang formula. Oh wait, ito wala. Wait, sige lang. Wala na pala itong kasunod. Okay, wait lang. Nawawala yung derivation. So derivation lang naman yung napakita ko. So ito na yung ating formula for logarithmic decrement. Ito lang. Yung x sub 1, x sub 2, and also yung ating delta. Okay, ganito na lang ipapakita ko yung derivation sa next meeting sa face-to-face para mas maliwanagan natin. Yung derivation lang naman ng formula kung bakit naging x sub 1. So, solve na lang muna tayo ng problem. So hanggang dyan lang yung topic natin So I think parang masyado tayo mabilis Ito na kasi yung last topic pero okay lang matapos tayo na maaga mas okay. So check ko lang yung example. So sample tayo. So ang sabi, a portion of an automobile suspension system consists of an elastic spring
and a viscous damper as shown. So mapapansin nyo, meron tayong spring with uh, stiffness K or spring constant K, and then yung ating damper, wherein yung kanyang constant is itong C. So as shown, if the spring is chosen such that K over M is equivalent to 40 second raised to negative 2 or 40 per second square. So yung given natin dito is wala tayong exactly given ng K at saka ng mass. So ang given lang sa atin is yung ratio ng K over M. So determine the allowable range of the ratio C over M. Then yung hinahanap din is yung ratio mismo. So that any oscillations that occur will decay by a factor of 95% within one cycle. So meron tayong decay factor per one cycle na 95%. So given natin, so yung ating K over M na 40 seconds per 40 second raised to negative 2 or 40 per second square. And then yung ating decay na 95% per one cycle. Then also, hinahanap natin yung C over M or yung ratio ng constant ng damper at saka nung mass. So ano ba ibig sabihin nitong decay? So itong decay natin 95% na to. Ibig sabihin ito yung ititigil niya. O yung parang effectiveness nung pagtigil o yung pagbaba ng wave natin. So mapapansin niyo yung wave natin kanina sa pababa siya. So ibig sabihin ito yung effectiveness nung pagtigil nung oscillation. So since 95% yan per cycle, ibig sabihin yun yung kailangan niyang itigil. So for this one, ibig sabihin lang yan yung ating x sub 2 since ang ine-evaluate nga natin is yung amplitude nung ating nung ating dalawang amplitude doon sa ating wave. So we have our x sub 1 and x sub 2 yung kanina. So ibig sabihin yan yung ating x sub 2 is 5% na lang nung x sub 1. So nandito na lang is 0.05, so nakadecimal na yan. So kasi nga siya ay meron nga tayong decay na 95% per cycle, or pintigil niya ng 95%. So kaya may natira na lang na 5%. Ibig sabihin yung ating graph, ito. Try natin display. So ito, let's say for example, ito yung ating graph, And then, so ano ba ibig sabihin ng decay na sinabi niya kanina sa ating problem? So since sabi niya is 95%, so ibig sabihin, so bababa ng 95% itong ating amplitude. Ibig sabihin, from this point, bababa siya ng 95%. So pag bumaba siya ng 95%, ano na lang yung matitira? So ibig sabihin, may matitira lang tayong 5%. So kaya meron tayong x sub 2, para makuha yung x sub 2 natin. So dito, we have here our x sub 2 equals 0.05 x sub 1. So ito lang So ito yung x sub 2, ito yung x sub 1. So bumaba ng 95%. So okay ba tayo para dun sa decay na 95%? Na-gets yung part na yun? Okay.
So, yun nga, meron tayong x sub 2 equals 0.05 x sub 1. And then, so ayusin lang natin yung itong equation. Ano? So, cross multiply lang, nagkaroon tayo dito ng x sub 1 over x sub 2 equals 1 over 0.05. So, dinerive lang. So, nag-cross multiply lang tayo dyan. Since kailangan natin ng ratio ng x sub 1 over x sub 2 para dun sa ating formula na delta. Para makuha natin yung ating delta. Wherein, yung ating delta is meron tayong formula dyan na ln x sub 1 over x sub 2. So, kaya ginawa natin ganito yung ating formula. And then, so by substituting yung ating value ng x sub 1 over x sub 2, we have ln 1 over 0.05. And then, meron tayong sagot dito na 2.9957. And then, since meron nga tayong formula na ng delta, so ito yung delta equals 2 pi over c, 2 pi multiplied by c over cc all over square root of 1 minus c over cc quantity squared. So ito yung formula natin na ginamit. And then, so ito nga yan. Then, substituting yung value ng ating delta na 2.9957. So, kuhanin natin yung value ng ating c over cc. Since wala naman tayong value ng c at saka ng cc. So, kuhanin na lang natin yung value ng dalawa na naka-ratio din. Since parehas naman ito na naka-c over cc. And then, so cross-multiply lang natin. So, na-cross-multiply natin yan. And then, we have here square root of 1 minus c over cc quantity squared is equivalent to 2 pi multiplied by c over cc all over 2.9957. And then, para makancel yung root or yung radical sign, so square natin yung both sides. So, lipat ko siya dito sa ating Jamboard. Para maayos natin. So, ito yung ating equation. So, ginawa lang natin para makancel itong radical sign na ito, in-square natin both sides. So, kaya merong square dito, then na-cancel yung square root. And then, after nun, so, lipat lang natin sa kabilang side ito. Para magkasama yung c over cc. So, lipat natin sa kabila. And then, in-arrange lang natin ang ayos. So, kaya natira yung 1 dito. Ito. So, nilipat lang natin. And then, since common ito, so meron tayong common factor. Gawin natin, factor out natin yung c over cc quantity squared since common ito. So, we have here c over cc quantity squared. So, nilabas lang natin dito sa ating equation. And then, mapapaghiwalay na natin yan. So, divide lang natin dito or cross-multiply lang natin para ma-isolate itong c over cc quantity squared. And then, so yan na-isolate na natin and then square root natin para makancel itong square dito. So square root lang natin and then makukuha natin yung value ng c over cc na 0.4303. And then guys, so meron tayong formula ng cc na 2 pi
M omega n. Ano? So dito sa, so hanapin natin. So dito ano? So meron tayong formula ng CC na 2M omega n. So kaya napalitan yung CC sa ilalim ng C. Ano? So nagkaroon tayo dito ng C over 2M omega n. So napalitan lang yung value ng CC. Since kailangan kasi natin ang ratio ng C over M. So makukuha natin dito sa part na ito. But the thing is, erase ko muna. So kailangan nga natin kanina dun sa ating problem is kailangan natin ng C over M na ratio. So para dyan, ano? So kaya in-evaluate natin, sinubstitute natin yung formula ng CC. Ano? Since may relationship yung CC at saka yung 2M omega n. So the problem is wala pa tayong value ng omega n. So kuhanin natin. Ano? So value ng omega n is equivalent to square root of K over M since yan nga ay spring mass model pa rin. Ano? Yung ating problem. So ito. Kung mapapansin nyo, meron pa rin nga tayong spring dito. So representing yung ating spring mass model. Then, so balik tayo dito. No? So makukuha natin yung omega n natin using our formula na square root of K over M. And then, so since ang given nga sa atin sa ating problem is yung ratio ng K over M na 40 per second square or 40 seconds raised to negative 2. So direct sub na lang natin yung K over M. So we have here our omega n is equivalent to 4.4721 radian per seconds. So since may value na tayo ng omega n, ano, so cross multiply na lang natin yung 2 omega n para maging C over M na lang itong ating nasa left side. Ano? And then, simplify lang natin. Ano? So we have here C over M is equivalent to 2 omega n multiplied by 0.4303. And then 2 times 4.4721 times 0.4303. So nakuha natin sagot dito is C over M is equivalent to 3.8494 ano? So Newton seconds per kilogram meter. So yung unit nung ating C, ano, meron tayong Newton seconds per meter. Ito yung unit nung ating C. And then para sa ating mass, so meron tayong unit na kilogram. So okay ba tayo dito sa ating problem? So walang question? So baka may tanong kayo. Dapat pala ito ay sinama ko. Actually, may clean na tong part na ito. No? Next, ano ko na lang ipapakita para mas maintindihan nyo yung derivation ng formula. Ano? Ay, may clean lang naman yun. Actually, yun ay pinakita lang naman kung paano naging ganun yung formula. Ano? So, dito sa formula ng ating delta. Kung paano siya naging 2 pi multiplied by C over CC all over 1 minus C over CC quantity squared. Ano? Since mahaba pa naman yung oras natin, sige, discuss natin ngayon. Ano? So, wait lang. So, may tanong ba tayo dito sa ating problem? May tanong kayo dito sa ating problem? Oh, okay. So, wait lang. Ano?
Okay, case. So, yung derivation ay sa face-to-face ko na lang i-discuss para mas okay. Para mas maintindihan nyo din. So, yun naman ay last part na. So, yun naman ay derivation lang pa na lang nakuha yung mismong formula ng delta. Pero yun na din naman yung gagamitin natin. So, I guess yun na lang muna siguro kasi last topic na lang ito And then so next meeting so discuss ko na lang saglit yung para dun sa daanan ko yung sa derivation and then bigyan ko kayo nung exam so ano ba yung exam na yun yun na yung assessment ko so para sa inyo yung sakop lang muna niya is yung hanggang midterms lang muna natin saka ko na ulit kayo bibigyan nung para nun sa pang finals so paghiwalayin ko muna din para hindi masyadong halo-halo. So next meeting bigyan ko kayo ng exam so after nung tapusin ko yung isang topic so mabilis lang naman yun so 30 minutes lang yun and then after nun para na sa exam so yung exam nyo so may nagawa na naman ako that will be a so tanggalin ko siguro yung iba so mga hanggang 40 items lang ata yun na multiple choice multiple choice na yung ginawa ko even though siya ay solving so pakiaral na lang nung mga diniscuss ko sa inyo na topic yung mga problems na diniscuss natin so yun lang din yung pepa-exam ko sa inyo so kung ano lang yung na-discuss ko before so yun na lang din kasi mahirap naman i-base natin dun sa midterms natin so wala mahirap so sige yun na lang muna so next meeting na lang face to face naman tayo next meeting so dismiss na muna Thank you po, sir.